Tatlong bagyo ang inaasahan ngayong linggo. Ano-ano ang epekto nito sa bansa, lalo na sa Northern Luzon, at gaano karami ang dala nitong ulan? Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila Live. Bien? Sheila, patuloy na hinahagupit ng Bagyong Nika ang gitna at hilagang bahagi ng Luzon at kasalukuyang tinutumbok nito ang Cordillera Administrative Region. Huling namataan ang sentro nito sa Bisao Mountain Province. Maglakas ang hangin nito na abot sa 120 kilometers per hour at pabugso nga abot sa 200 kilometers per hour. Kumikilos ang Bagyong Nika pakanluran, hilagang kanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas na sa signal number 4 ang northernmost portion ng Aurora, central at southern portions ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central at southern portion ng Abra, northern at central portions ng Ilocos Sur. Signal number 3 naman sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Isabela, Abra, Ifugao, Ilocos Sur, southwestern portion ng Cagayan, southern portion ng Apayao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa northwestern and eastern portions ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Benguet, Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ng Pangasinan, central portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Habang signal number 1 naman sa Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portions ng Zambales, Metro Manila, Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at eastern portions ng Quezon kasama ang Polillo Islands. Nakataas na ang gale warning sa eastern seaboard ng Luzon at northern at western seaboards ng northern Luzon, kaya't hindi na pinahihintulutan pang lumayag ang anumang sasakyang pandagata. Pinag-iingat din ng mga residente na nakatira sa mga apektadong lugar mula sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kasalukuyang binabantayan ng Ambuklawa, Binga, San Roque at Magat Dam sa posibleng pag-apaw ng tubig. Ayon sa Pag-asa, posibleng humina sa severe tropical storm ang Bagyong Nika habang binabagtas ito ang mainland Luzon at karagatan ng Ilocos Sur. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas ng umaga o sa hapon. Ilang lugar na ang nagsuspinde ng klase dahil sa bagyo. Nauna na ring ipinag-utos ng mga alkalde at gobernador sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera ang pagsasagawa ng preemptive evacuation. Kinansela na rin ng MMDA ang expanded number coding scheme ngayong araw dahil sa bagyo. Samantala, patuloy ding binabantayan ang tropical depression na inaasang papasok ng PAR bukas at papangalanan itong Ophel at inaasang maglalandfall ang bagyo sa northern o central Luzon sa Huwebes ng gabi o umaga ng Biyernes. Namataan din ng isa pang tropical depression at kung sakaling pumasok na rin ito sa PAR ay tatawagin naman itong Bagyong Pipito. Sheila, ngayon naman ay makakapanayam natin si Ms. Lori de la Cruz Galicia, ang weather specialist ng DOST Pag-asa. Magandang gabi po, Ms. Lori, at welcome po sa Balitang Pambansa sa PTV4. Okay, ma'am, napansin natin na sunod-sunod yung pagpasok ng bagyo. Hindi pa man na nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Nika ay nagpaparamdam na itong tropical depression at kung sakaling pumasok ay papangalanan na ito nga Ophel. At may isa pa tayo nakikita na tropical depression at kung sakali ding pumasok ng Philippine Area of Responsibility ay papangalanan naman itong si Pepito. Ma'am, ano po yung paliwanag natin dito? Well, yung pagsusunod-sunod o yung dami ng bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility recently ay pwede po nating maiugnay sa La Nina-like condition na ongoing ngayon at nakaka-apekto sa atin. So, during La Nina kasi, although hindi pa naman tayo full-blown La Nina ngayon, but during La Nina season, as being studied na meron ding mga studies na mas madami yung frequency ng bagyo na pumapasok po sa ating area of responsibility compare sa neutral phase ng ENSO. Ito po ba, ma'am, ay may kaugnayan na rin sa pagpasok ng hanging amihan sa bansa? Well, wala po itong connection sa pagpasok ng amihan sa bansa. Ang nakikita natin connection kapag may amihan, ang tendency po ay mas landfalling yung mga bagyo. Mas nagla-landfall siya kapag prevailing na ang amihan. Ma'am, napansin natin na same path o iisang direksyon yung binabagtas ng mga bagyo. Bakit po, ma'am? Ano po yung paliwanag tungkol dito?
So far kasi sa ating analysis din, halos pare-pareho yung mga weather systems na nag-i-steer o yung nagda-drive dito sa mga bagyo na ito. So, ibig sabihin, kung same ng posisyon ng mga weather systems na nagda-drive sa kanya, yung push sa kanya o yung tulak dito sa bagyo, halos same din na path or track. Okay, last question na lang, ma'am, gaano po nakakaapekto yung dami ng tubig na ibinubuhos sa ngayon nitong bagyong Nika sa lalo na doon sa mga lugar na apektado nitong bagyo, partikular na dito sa may Hilaga at gitnang Luzon? So alam din natin and aware din po tayo na sa mga nagdaang araw at linggo ay may mga bagyo na naunang naka-apekto doon. So medyo saturated na yung lupa. Plus, yung dala din nitong bagyo ni Sinika, medyo matindi din. Matindi hanggang sa halos walang humpay na makapag-ulan doon sa malapit sa sentro. So ibig sabihin, expected po natin may mga pagbaha talaga. Flooding is imminent. Kasama na rin dyan yung mga landslides o yung mga pagguho ng luha. Pwede pong mangyari, very possible sa mountainous areas. Dahil nga, yun nga, saturated na yung lupa natin. Alright, maraming salamat po, Ma'am Lori. At para naman sa ating mga kababayan, manatiling nakaantabay sa mga social media platform o sa website ng DOST Pag-asa at maging dito sa inyong People's Television Network para maging updated sa lagay ng panahon, kaugnay pa rin sa bagyong Nika. At yan muna ang update mula rito sa DOST Pag-asa. Balik sa iyo, Sheila. Maraming salamat, Bien Manalo.